May gusto ka bang sabihin kay Atong Ang? 1,000% walang kahit kunting pagsisinungaling dito. Ikaw ang mastermind dito. Tauhan mo lang ako, Mr. Atong Ang. Kung hindi mo lang pinapapatay buong pamilya ko, baka kaibigan pa tayo hanggang ngayon. Saan mo dadalhin lahat ito? Hanggang sa huli. Ang gusto ko makamit ang hustisya. Hindi lang para sa sarili ko, hustisya ng mga kamag-anak na nawalang sa bungiro. Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 14, 2025. Kagabi, napabalita na ito pong si Attorney Lorna Capunan ay bumaklas na po bilang abogado nito pong si business tycoon Atong Ang. Mukhang marami pong mga Pilipino ngayon ang nagdiriwang kaugnay po niyan. Marami po sa ating mga manonood in particular ang nagpahayag po ng kanilang pagsuporta at pagkasaya sa ginawa po di umano ni Attorney Lorna Capunan. Kasi mga tol, wala pa naman pong confirmation kung talaga nga bang nagbitiw na ito pong si Attorney Lorna Capunan sa pagiging abogado nito pong si Atong Ang. Yung balita po kagabi na ating pong binasa mula po sa Abante Tonight at ngayon dito po sa politico.com.ph na inilathala parehas kagabi ay ayon pa lamang po ito sa kanilang mga reliable source. Wala pa pong kumpirmasyon mula po kay Attorney Lorna Capunan kaya lilinawin lamang po natin baka kasi biglang magkaroon ng pagbabago dito, masabihan pa tayong nagpapakalat po ng fake news. Ngunit uulitin ko lamang po, ito po yung balita kagabi. Yung binasa natin, una, Abante Online, ito naman po ay mula po sa Politico. Mas mahalaga, impeachment. Yan po yung di umano'y dahilan ni Attorney Lorna Capunan. Lorna Capunan reportedly out as Atong Ang's lawyer. Kagabi po ito balita. Basahin po natin. At sino ba yung pumalit sa posisyon ni Capunan bilang abogado kay Atong Ang? Mamaya mababasa po natin sa bandang baba. Veteran lawyer Lorna Capunan has reportedly withdrawn as legal counsel for billionaire gaming tycoon Charlie Atong Ang just a week after he filed a complaint against a whistleblower who linked him to the disappearance and alleged murder of over 30 missing cockfighting enthusiasts. An scooper said Capunan allegedly chose to step back from Ang's defense to focus on her role as a volunteer private prosecutor in the looming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Yan po dahilan niya. Focus daw po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero parang illogical kumbaga Kasi yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, walang kasiguruhan kung ito po ba'y matutuloy pa. Sapagkat ang ninanais ngayon ng majority of senator judges i-dismiss ito pong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Samantala dito po kay Atong Ang ay talagang sigurado po siya na siya ang abogado. At definitely may bayad kay Atong Ang sa impeachment trial, wala. Kaya kung ano man ang dahilan dito ni Attorney Lorna Capunan, siya lang po ang nakakaalam kung totoo po itong balita. Pero ang reaksyon po dyan ng publiko, marami pong naging masaya. Mamaya, iisa-isahin po natin yung mga komento. Sa kauna-unahang pagkakataon, meron pong nanood ng ganoon karami po sa ating programa, kaya talagang masaya ang mga Pilipino. Majority. Sabi nung iba, wala daw silang pakialam sa ginawa ni Attorney Lorna Capunan, pero mukhang mas marami ang meron pong pakialam. However, sabi po dito, her association with Ang, who is facing intense public scrutiny, has reportedly raised concerns within the House of Representatives. Politico earlier reported that House leaders are now reconsidering Capunan's inclusion in the prosecution team due to the bad optics surrounding her connection to the embattled gaming mogul. Yun kasi talaga ang naging negatibong impact nang makita po ng taong bayan ang presensya nito pong si Attorney Lorna Capunan bilang abogado ni Atong Ang, marami po talaga ang nadismaya. In Capunan's absence, Ang's case will reportedly be handled by Rondain and Menjola Law Office. Yan po ang hahawak sa kaso ni Atong Ang kung sakasakali Rondain and Menjola Law Office. At ngayong araw po na ito, inaasahan po natin na si Julie Patidongan, ang whistleblower na dati pong pinagkatiwalaan nito pong si Atong Ang, ay pupunta po sa National Police Commission para po maghain naman ng administratibong reklamo para po sa mga pulis na di umano'y sangkot dito po sa pagkawala
ng mga sabungero. Ilan po sa mga komento ng ating mga manunood na nagpapakita po ng kanilang pag-agree na umalis ito pong si Attorney Lorna Kapunan sa serbisyo bilang abogado kay Atong Ang ay ang mga sumusunod. Babasahin ko po Sabi po dito ng ating mga manunood, isa ako sa nalilito kay Attorney Lorna Kapunan kung bakit po siya to defend Mr. AA while she previously known to be part of the prosecution panel of the impeachment trial. Actually, Attorney Lorna is my idol. Now, I am happy that she backs out. Salute to you and may God bless you po, Attorney. O, sabi pa ng iba, tama yan, Attorney. Yung desisyon mo na kumalas kay Atong Ang kasi Pilipino ka. Bakit nagbitiw? Ayun naman yung kanyang kontra na paniniwala. Sinayang niya pera kahit alam niyang hindi mananalo, sayang. Pero parang nagpapatawa lang yung nanonood. O, tapos siguro naisip, naramdaman ni Attorney Kapunan na nagsasabi ng totoo si Dondon. Na wala nga paghanga ko sa kanya nang tumayo siya bilang tagapagtanggol ni Atong Ang. Pero kung totoo na kumalas siya, well, salamat naman. Sabi pa, thank God. She realized she was defending di ko na po babasahin. Okay? Ito pa, si Attorney Topacio ang kapalit ni Attorney Lorna. Ay, hindi po, nabanggit na po natin yung law office na hawak kung totoo po na nagbitiw si Attorney Lorna Kapunan. At majority po ng 478 comments po na ito mula po sa ating live stream kagabi ay nagsasabi po ng pagsang-ayon nila sa ginawa po ni Attorney Lorna Kapunan, no? Kaya kung totoo man ito, again, Attorney Lorna Kapunan, kung totoo po na kayo po ay nagbitiw bilang abogado ni Attorney Atong Ang, marami po ang natutuwa kung ang pagbabasihan po namin ay ito pong mga manonood sa programa ni Top 1. I do not know kung sa iba pong mga programa kung ganyan din po ang nararamdaman nila. Pero perhaps majority ng mga Pilipino ngayon ikinasisiya ang napabalita pong pagbibitiw ninyo bilang abogado ni Atong Ang. Ano po ba ang latest ngayon kaugnay po ng paghahanap sa missing sabungero? Ito po ay ika-4 na araw sa search and retrieval operation na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard. Tunghayan po natin ang balita kung ano po ang gagawin today at ano pang mga ibang impormasyon na maaari po nating makalap kaugnay po ng missing sabungeros. Target sumisid at maganap sa iba pang bahagi ng Taal Lake ang mga diver ng Philippine Coast Guard matapos walang mahanap na suspicious objects kahapon. Live mula sa Laurel, Batangas, ngayon ang balita si Bon Aquino. Bon? Igan anumang oras ay palis na rin yung mga technical divers ng Philippine Coast Guard mula rito sa Taal Lake Central Fishport dito sa Laurel, Batangas para ipagpatuloy yung kanilang search and retrieval operation. Ngayon ang ikalimang araw ng search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabungero. Kahapon, walang nakitang suspicious objects ang mga divers kaya't ayon sa PCG, mag-a-adjust sila ngayon. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin. So we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong, kumbaga circumference ng buong search area natin. Kahapon, inilabas ng PCG ang drone at underwater footage ng kanilang operasyon noong Sabado. Sa video, makikita kung gaano kalabo ang tubig ng lawa na sinisid ng mga diver. May makikita rin mga sako na bahagyang natabunan ng mga bura. You could see, no, merong mga talagang sacks doon sa bottom, considering that this is really an area na perpetuated ng ganong mga sako na probably from feeds, no? Pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help, no? Kung ano yung possible na iba pa natin makukuha in our day-to-day operation, diving operations na. Pinuna naman ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang ginagawang recovery. Dapat din anya may forensic doctor sa lugar. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung content, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi, yung content, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Yeah. Sabi ng PCG, kapag may nakapasa ilalim, ipinagbibigay alam nila ito sa DOJ at SOCO. At kapag may go signal na, saka lang nila iaangat ang object.
Agad din daw nila itong itina-turn over sa SOCO para matiyak na masusunod ang chain of custody ng mga ebidensya at walang malabag na lehitimong proseso. At kaugnay po niyan, mukhang ang priority po ng ating gobyerno ngayon na mag-examine po dito, hindi po NBI. Kasi meron po akong napanood kanina na interview ni Ted Filon sa NBI. Ang NBI daw po ay nag-aantay lamang ng command mula po sa lead agency, ang Department of Justice. Pero mukhang hindi po sila ang mas pinili, ano? Kasi SOCO po ang pinag-turnoveran po ng mga pieces of evidence gathered diyan po sa Taal Lake. Ito po, pakinggan po natin yung interview ni Ted Filon sa NBI. Sa ating pong linya si Dr. Romel Papa, ang Assistant Director for Forensic Science and Research Services po ng NBI sa napaka-importanting isyong pambayan. Dr. Papa, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Ted, at sa lahat po ng nakikinig sa programa ninyo. Salamat sa panahon. Director, pwede lang ba namin muna maintindihan paano po ang inyong ugnayan sa Philippine Coast Guard doon po sa paghawak sa mga sinasabing posibleng ebidensya sa kaso ito ng mga sabongero sa kanila pong retrieval operations po diyan sa lawa ng Taal? Okay. Sir Ted, ang order na tinanggap ng NBI Forensics nanggaling kay Director Santiago at kay Asset Eli Cruz and Asset Nico Tabano. Pinapunta kami sa site nung Biyernes at nakipag-ugnayan kami kay Commodore Jeronimo Tobiria, siya ang ground commander. So ang sinabi sa amin doon ay magbibigay kami ng forensic assistance sa Philippine Coast Guard, sa PNP SOCO. Okay, opo. Forensic assistance po. So meaning sir, yung kasi alam niyo po kaya ho kami nagtatanong nito kasi may mga ilan po na mga alam niyo na nag-oobserba, sinasabi yung handling po nitong pag-retrieve, yung paglilipat ng sako, etc. Sa inyo pong papel diyan sa inyong departamento, meron ho ba kayong mga kaukulang pong protocol diyan kung paano nga hahawakan pati yung paglilipat po nitong sako at saka yung daw pong paglalantad nito na para kunan ng picture, may mga ganun po sinasabi ang isa pong pathologist. Okay. Yung pong pag-retrieve sa ilalim ng tubig, yan po ay task ng Philippine Coast Guard. Sila lang po ang may kakayanan. Yung mga technical divers po nila ang kumukuha po ng kung ano man po yung nasa ilalim ng tubig at inaakyat po nila. Nasa pangangalaga po nila ito ngayon. At to date, Sir Ted, Maraming salamat, Tropical Mix, sa inyo pong super sticker. Thank you po. wala pa pong ibinibigay sa NBI para i-examine. Ayun, opo. So, basically po yung handling ng lahat ng retrieval, yung pong pag-iingat dito sa ngayon, ito po ay cargo ng Philippine Coast Guard. So, kailan po magsisimula po, sir, yung pong official na papel dito ng Forensic Bureau po ng NBI? Pag yung pong mga bagay na yan ay formal na ibinigay na po sa aming tanggapan, doon po kami magsisimula ng pagsusuri, Sir Ted. At mukhang malabo na pong mangyari yan. Kasi basically, ang nakita po natin sa nakalipas po na mga araw, yung Philippine Coast Guard sumisid, nakakita ng ebidensya, ang kinontak, SOCO, hindi po NBI. Kaya abangan natin, kasi hindi naman pwedeng turn over sa SOCO tapos yung SOCO turn over pa sa NBI. Baka magkaroon po ng problema sa chain of custody. Kaya basically, ang nakikita ko po dito bilang observer, mas pinuntuhan na lamang ng ating otoridad na ang magsuri dito ang Philippine National Police. After all, pares naman capable yan, mga tol. Merong forensic division ang NBI at meron naman pong crime laboratory group. Sa ilalim po ng crime laboratory group ng Philippine National Police ang Scene of the Crime Operatives or SOCO. Both NBI and PNP are capable to perform forensic investigation. Kaya kung ganun po ang pagpili ngayon ng ating otoridad sa PNP pinagkatiwala, so be it. Ang mahalaga po dyan, malaman po natin sa huli kung yan po ba ay mga buto talaga ng tao at kung buto po ng tao, yan po ay maikumpara sa mga DNA ng mga pamilya ng nawawalang sabongero. Kasi tandaan po natin, highly possible as stated ni Dr. Fortune na baka may mga ibang cases pa dyan. Ito po kasing mga nawawalang sabongero ay nangyari noong 2021 and 2022. Baka after ng mga pangyayari pa na yan, may mga iba pang cases na nawala at pinatay at maaaring itinapon sa Taal Lake. Kaya napakahalaga po talaga ng forensic investigation para po dito. Kasi kung matutukoy na yan po ay buto ng tao at maikukumpara sa pamilya ng mga nawawalang sabongero, maganda kung mag-positive dahil yun talaga ay ang layunin. Makilala,
ma-identify ito pong mga nawawalang labi at mai-associate sa mga pamilya ng nawawalang sabungero. Ngunit sa isang banda, kung may matatagpuan din diyang buto na hindi po mabibilang sa mga sinasasabing nawawalang sabungero, another case po iyon ng crime na maaaring maresolba po ng ating gobyerno. Kagabi, sa programa po ni Jessica Soho, bagamat natalakay na po natin ito, muli po natin balikan, ay ang unang pagkikita nito pong si Patidongan at ng mga biktima, pamilya ng mga biktima na nawawalang sabungero. Mixed emotion po ang naramdaman po ng mga pamilya po dito kasi sa kauna-unahang pagkakataon, yung mismong direct participator sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay ay nakita nila. In fact, ito nga pong si Dondon Patidongan ay isa sa mga primary accused para po sa kasong kidnapping. Kaya siguro, yung isa, bagamat sinasabi niya hindi siya galit, medyo mararamdaman mo talaga yung gigil doon po sa isang pamilya ng nawawalang sabungero. Pakinggan po natin ang dokumentaryo na ito ni Jessica Soho. Ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan humarap na ng face-to-face sa ilan sa mga pamilya ng mga biktima. Sentro ng atensyon ngayon ng publiko ang pinakamaliit pero isa rin sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Hindi lang dahil sa panganib na anumang oras, pwede na naman itong sumabog. Iko-correct ko lang pala yung sarili ko, no? Kasi sa previous live streaming natin, ang mga nabanggit kong laki ng Taal Lake ay 260 square kilometer. Pero ang exact na sukat po niyan ay 234 square kilometer or 23 hectares, more or less, ano? Kundi sa balitang di umano, sa lawa paan, ibinaon o itinapon di umano ang mahigit 100 mga tao, kabilang daw ang mga drug lord at ang 4 na taon ng lost sabungeros. Nitong Huwebes, sinimulan na ng mga otoridad ang tinatawag nilang technical site assessment sa palibot ng Taal Lake para masuri kung saan nila mahahanap ang mga labi ng nawawalang mga sabungero. Titignan po ng Philippine Coast Guard kung gaano kalalim, yung kondisyon ng tubig, yung current, lahat-lahat. Sa kanilang pag-inspeksyon sa palibot ng lawa sa bahaging sakop ng bayan ng Laurel sa Batangas, kita silang sako. Singit tayo. Yung Laurel, Batangas, actually, yan po yung tinutukoy na ground zero. O sa madaling paliwanag, yung mismo daw na pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero. Yan po ba ay impormasyon galing mismo kay Patidongan? Hindi po, sapagkat nang in-interview si Patidongan, sinabi niya na hindi niya po alam kung saang particular area ng Taal Lake tinapon sapagkat hindi daw po siya kasama eh. Nakikita niya lamang daw po sa video na isinesend sa kanya kung paano po ang ginagawang pagpatay dito po sa mga nawalang sabungero. Kaya ang suspetsa po natin dito, maaaring ang ating otoridad, meron pong ibang mga testigong hawak na hindi po natin alam sa ngayon at wag na muna nating alamin. Pero ang mahalaga, merong kumpirmasyon na dito nga po sa area na ito sapagkat nang sinisid po ito ng Philippine Coast Guard Technical Divers at ayon na rin po sa video na ipinalabas po nila, may mga nakita po talagang sako sa ilalim at ang bilang po nito sa kasalukuyan ay 5 na. Yung una, ito po ay nakuha lamang malapit po mismo sa pangpang ng Taal Lake diyan po sa Laurel, Batangas. Samantala yung 4 ay nakuha sa magkasunod na araw. Tig-2 sako po ng pinaghihinalaang naglalaman po ng buto ng tao ang nakuha na properly tinurn over po sa ating scene of the crime operations or SOCO, ano? At unfortunately kahapon, wala pong nakuha ang PCG technical diver. Ewan lang natin ngayon at sa mga susunod pang panahon kasi ang sinasabi po dito ng PCG, hanggat hindi po nila nako-cover yung area na dapat hanapin ang mga nawawalang sabungero, hindi po sila titigil. Kaya sa atin, sana sa mga nagsasabi po dyan ng tanim buto, ito pong ginagawa ng Philippine Coast Guard, kilabutan po kayo sa inyong mga sinasabi. Ibinubuwis po ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga buhay
Alanganin po sa bawat pag-dive nila dyan, nalalagay po sa alanganin ng kanilang mga buhay. 50-50, ika nga po ng kanilang ground commander. Napakadelikado, tapos paghihinalaan nyo pa sila na nagtatanim po ng ebidensya. Pinupolitika ninyo ang hindi dapat pinupolitika. Nakalulungkot lamang dahil mga kapwa natin Pilipino ang mga nagsasabi po nito, imbis na maghanap ng hustisya, ang ginagawa pa pupolitikahin at papalabasin pa na hindi tama ang ginagawa po ng ating mga otoridad. Ano ba talaga ang dahilan? May mga nagsasabi na kasi baka daw po madawit dito ang dating administrasyon o partikular si Rodrigo Duterte. Kaya ang mga defensive po dito basically yung mga DDS. Ngayon, kayo pong mga DDS, sana samahan nyo po ang sambayan ng Pilipino na hanapin po ang katarungan dito. No, hindi po natin makakamit ang katarungan kung kayo po ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon. At higit sa lahat, napaka-ungrateful ninyo sa ating mga uniform personnel. Na naglalaman di umano ng mga buto. Noong mga sandaling yon, ang ilang kaanak ng Lost sa Bungeros, kabilang na sina Ederlyn at si Nanay Carmen Malaca, kaanak ng nawawalang mananari mula Bulacan na si Edgardo Malaca Jr., nasa opisina ng Philippine National Police CIDG o ang Criminal Investigation and Detection Group sa Calamba, Laguna para mag-update ng kanilang mga salaysay. Pag nakita ng mga dangka, malaki po ang tulong sa amin. Maya-maya pa, bigla silang napaiyak sa nakarating sa kanilang balita. Naitawag na kasi sa kanila na may nakuhang mga buto sa... Nakikita ninyo, mga bato ba ang puso ninyo, mga nagsasabing tanim ebidensya ito para hindi maramdaman? Wala ba kayong empatiko? Ha? Hindi nyo ba nararamdaman yung nararamdaman ng mga pamilya ng biktima na ito? Tumatangi sila for 4 years. Tapos ngayon nakakakita sila ng liwanag, pag-asa para sa katarungan ng kanilang mga mahal sa buhay. Tapos kayo, imbis na makatulong kayo, nagpapakalat pa kayo ng mga kasinungalingan? Sa paligid ng lawa ng Taal. Etong defendants, binubuko to ng iba't iba na mga samahan. Miyerkules ng hapon, ipinatawag ang pamilya ng Lost sa Bungeros ng NGO o non-government organization na Defend Jobs. May isang tao kasing sa wakas, handa na raw silang harapin. Dito, napaka-emotional nito, no, mga tol. Yung tagpo na ito. Subukan kong ipakita. Pagka kinapiright tayo, ikakat ko na lamang. Pakita ko lamang po sa inyo ang napaka-emotional na tagpo na ito. Kami, basically, nagtutulungan po talaga kami. Layunin po namin lahat. Sa kwarto kung saan sila naroon, tahimik at kabado ang lahat. Hanggang may pumasok na lalaki. Diba? Mga tol, iba, kundi ang napaka-emotional ng moment na yan. Biruin mo. Yung isang tao na dahilan kung bakit patay na yung kanilang mga kamag-anak sa ngayon, pagpasok, papalakpakan mo. Diba? Napaka-awkward ng moment. Isa sa dahilan kung bakit patay na yung mga kamag-anak mo tapos papalakpakan mo. Bakit nila pinalakpakan? Kasi sa kabila ng nagawa ni Don Patidongan, siya po yung naging daan para po matukoy talaga sa paniniwala nila ito pong mastermind. Matagal na kasi, ito pong mga kamag-anakan ng mga biktima po na ito, matagal nang naniniwala na ang nasa likod po ng mga pangyayari na ito sa kanilang mga kamag-anak ay si Atong Ang. Pero wala silang magawa. Wala silang magawang aksyon dahil tali sila eh. Una, sa takot. Pangalawa, kawalan ng tiwala sa ating mga otoridad. At pangatlo, wala talagang direktang nagtuturo kay Atong Ang. Pero dahil po sa whistleblower na si Julie Patidongan, eto na ngayon. Nalalagay na ngayon sa alanganin itong si Atong Ang sapagkat direkta siyang tinuturo ni Julie Patidongan na siya ang mastermind. Tungayan pa natin patuloy ito pong pangyayari. Whistleblower at isa rin sa mga akusado na si Julie Don Patidongan na ngayon lang nila makakaharap ilang linggo matapos itong lumantad. Ang hinihingi ko lang po sa inyo, mga magulang, mga kamag-anak na mga namatayan, ipagdasal niyo lang ang aking kaligtasan. Dahil noong una, gusto niya pa kung bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Pinaliktad niya. Ako daw, nang
nanghihingi sa kanya ng pera. Pasensya na kayo na ganito ako magsalita, gawa ng emosyon din. Ramdam ko rin yung mga nararamdaman nyo. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong ligasi na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay, yung mga missing sa Bungero. Kinasuhan at halos isumpa na nila noon dahil sa pagkakasangkot sa pagdukot sa nawawala nilang mga kaanak, siya nila ngayong kakampi. Ako po si Judge sa case number 1, Iloilo. Andito ba si yung tatay? Wala po. Pero nandito po kami para ipahatid sa inyo yung pasasalamat ng Singit tayo. Dito, talagang medyo merong sirkumstansya na bakit gagawin kung totoo itong sinasabi ni Julie Patidongan, ni Atong Ang, na umareglo sa ibang pamilya po ng biktima. Kasi sinasabi po dito ni Patidongan na meron pong ilang pamilya ng mga biktima ang nagpaareglo sa halagang 50 million pesos. No, bakit niya gagawin yon? Anyway, ito po ay salita laban sa salita. Pero mukhang so far, ang mga salita ni Patidongan ang merong bigat para sa katotohanan. Una, may mga natagpuan na pong ebidensya sa Taal Lake. Pangalawa, yung mga video na kumakalat, kumpirmado na yung mga yon ay ang mga pagkakakilanlan, partikular nung kumuha sa Manila Arena, ay kilala mismo ni Patidongan. Kaya aabangan talaga natin sa huli kung ano ang mangyayari dito. grupo po namin. Matagal po ko namin inintay ito, namin ipinagdasal ito na sana na magkaroon kami ng ebidensya para labanan yung kalaban namin. Pero mas malaki pa yung ibinigay sa amin ni Lord. Swerte natin, yung pinapapatay niya na isang city councilor na Kalamba. Buti ka mo, natawagan ko. Sabi ko, pinapapatay ka naman niya. Sabi ni Bishop TV, it's a sad fact. After the previous admin, there has been a great increase in the number of violent and criminal-minded Filipinos. Is there a moral connection from the said admin? Perhaps, Kasi sa pamumuno ni Rodrigo Duterte, ang pagpatay po ng tao ay parang naging normal na lamang para po sa harapan ng publiko. Naging de facto fallacy na kapag di umano'y gumawa ng krimen ng isang tao, it is okay na patayin po ito. At yun po yung naitatak sa maraming mga Pilipino, which is not okay. Kailanman hindi po magiging okay ang pagpatay po ng tao. Unang-una, tayo po ay demokrasya. Meron po tayong sinusunod na rule of law at due process. Pangalawa, majority po ng mga Pilipino ay mga Kristiyano. At ang pagpatay po ng tao ay kasalanan po sa ating Diyos. The only possible na mapangatwiranan ang pagpatay ng tao ay kung ito po ay legal, which is in our case sa ating bansa, wala pong legal killings sapagkat ang lethal injection or death penalty ay prohibited for the meantime. Hindi po pwedeng mag-impose ng death penalty ang ating korte para po parusahan ang isang nakalabag sa batas kahit gaano pa po ito kahinus. Ngayon, may mga tinatawag na justifying at exempting circumstances sa pagpatay ng tao. Legally, hindi ka mapaparusahan kasi justified or exempted ang nagawa mo. But basically, nakagawa ka pa rin ng pagpatay, which is hindi po maganda sa mata po ng publiko. Pero dahil nga po sa pangyayari na nagkaroon po tayo ng presidente sa pagkatao ni Rodrigo Duterte, mukhang may mga Pilipino at marami sila na naniniwala na tama lamang patayin ng isang Pilipino kung ito po ay nakagawa ng pagkakamali. Sana sa panahon po natin ngayon mabago po yung kultura na yan at paniniwala na hindi po solusyon ang pagpatay. Hindi po yan magtatagumpay sa paglaban po sa kriminalidad. Napatunayan na natin thousands of Filipinos were killed during Duterte administration. More or less 30,000. Nagtagumpay ba si Rodrigo Duterte? Hindi. Bagkos, para nga lamang itong naging pelikula na ang katotohanan ayon po sa Quadcom, ineliminate lamang ang kompetisyon at ayon sa Quadcom report muli, si Rodrigo Duterte ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad. Ako mismo, alam ko, kaya ngayon pinasuhan na rin siya at mag-witness na rin siya. Kami yung tinatanay na unang nagpaputok nitong issue na to kasi unang-una ang goal talaga namin is para matigil yung mga nawawala sa sabungan. Wala na, Vietnay. Baka mauna pa ako mamatay sa'yo.
May sakit din ako sa puso. Kaya inibayan ko ang loob ko. Ayaw ko na may matanda na umiiyak sa harap ko. Kasi hindi mo pwede pumunta tayo dito para mag-iyakan. Dito, pumunta tayo dito para magkakaroon tayo ng hostisya. Umiiyakan nyo ako, mas lalaki na. Ipinakita ni Ederlyn kay Dondon ang larawan ng nawawala niyang kapatid. Tatandaan niyo po ba to? Hindi mo na po matandaan sa dami niyan, sa sandaan. Kasi di po ba sabi niyo kayo ang kumukuha sa mga taong to? Sinabi ko nga nung una na nandito ako para tumulong sa inyo. Hindi po pwede na ako na yung Hindi po, tinatanong ko lang. May mga tao po yan, ate. Hindi lang ako. Yung mga tao na sinama ko na dun sa listahan na pinakasuhan ko. Alam ko, galit kayo sa akin. Hindi po. Pasensya na kayo. Pasensya na po. Ayaw ko na rin sana pumunta dito dahil alam nyo, sa nararamdaman nyo, baka ibaling nyo ang galit nyo lahat sa akin dahil wala dito sa Hindi po. Hindi po sabihin. Ako pinilit pumunta dito para makita nyo na dapat yung galit nyo na ngayon, nakita natin si Mr. Atungang doon natin. Diba? Pag ako namatay, wala na kay justisya lahat. Dahil ako ang susi, ako ang master kid. Bukas, mayroon tayong pupuntahan, magtayo na tayo justisya ng mga kamag-anak yung napamatay, kamag-anak yung nawala. Yun ang pinaglaban natin. Maraming salamat po sa inyo. Ang unang pagtatagpo namin kanina ay isang pagtatagpo na punong-puno ng pag-asa na may isang tao na magbibigay liwanag dito sa aming mga kaso. Lumakas ang aming loob para masolve itong kaso ng aming anak. Matapos makausap ni Dondon ang mga pamilya ng lost sa Bungeros, nagpa-interview siya. Don, maraming salamat sa interview na ito, ha? Paano mo nakakaya itong lahat ng ito ngayon? Nung simula narinig ko na ubusin na pati mag-ina ko, gusto niya ng patay, lumutang na ako dahil buhay na ang pamilya ko nakasalalay. Paano ka napunta kay Atong Ang? Kasi ang kuya ko, close in security niya. 1999 yun, kinuha rin ako ng kuya ko, tagapagkain na manok niya doon sa Antipolo. Hanggang sa nilagay niya ako doon sa isang tao na pinagkatiwalaan niya din, close in bodyguard. Paano ba nagkawalaan itong mga sabungerong ito? Ano nalalaman mo dito? Yung pinakaunan niyan, merong binabalian yung manok. Pinus sa Facebook yun. Ngayon, pinahuli niya. Pinahuli ni Atong Ang. Singit tayo. Mapapansin nyo mga tol yung consistency nito pong si Julie Patidongan. Nung una, akala ko inconsistent siya. Pero nung sinubaybayan na po natin ito, napaka-consistent niya po sa kanyang mga sinasabi. Halos wala pong pinagkaiba sa lahat ng mga interview na napanood po natin, napakinggan sa mainstream media, 100% consistent. At ako'y naniniwala dahil sa consistency na yan ni Julie Patidongan, ang paniniwala ko, nagsasabi po siya ng totoo. Yung tao na yun. Ngayon, binigay ko doon sa isang pulis. May video yun, pinakita sa akin, para pinupulutan. Nakahiga na tumutulo na yung dugo. Paano kaya pinatay yung bata? Baka binaril. Hindi ko tandaan. Yan yung nagmonitor ang mga palabas, yung mga laban-laban. Doon makikita, ito yung pinipilaya na manok. Pag dito, ang mas malaki ang pusta sa wala. Sa dehado? Naimbestigahan ko, na positive nga, nanandaya sila. Kinakausap ko na si Mr. Atong Ang, positive. Sige, tawag mo na sa grupo nila Bito. Yung Bito, full sign yun ng isang lieutenant colonel. Yun na yung kinukuha na sila. Sabi ko, baka naman magduda na sa atin ito si Mr. Atong Ang, baka pinakawalan nyo na yan. May isa akong kaibigan doon na pulis. Sinisin niya minsan sa akin yung picture, yung video kung paano nila tinatrabaho yun. So, kampante na ako na ganun ang ginagawa nila. So, pinapakita ko rin yan kay Mr. Atong Ang. Anong ginawa doon sa taong? Ginagarote, nanuhan ng tayo sa leg, yung ginaganyan. Parang Pinapatay. Ang yung kantang Killing Me Softly, dinandahan na hanggang sa lumabas yung dila, nakakahit na sa video. And then, meron silang parang sa slaughterhouse na yung laman, yung tiyan, inaano nila para hindi lumutang, hindi lulubo. Kumbaga, pinapalabas nila yung dugo. Tapos, nilalagay sa isang tabla, nakahiga, may buhangin, tinatalian naman ngayon yun. Yun na yung inilubog na nila sa talik. Ikaw ba kasama dun sa nagliligpit? O ikaw lang yung taga-sumbong? Ako lang yung taga-sumbong dahil doon lang naman ako sa farm. Nung una, Pero nabanggit ko kanina, 100% nagsasabi siya ng totoo. Consistent.
Pero biglang nagkaroon ng pag-aalangan sa isipan ko no? Parang ang hirap din paniwalaan na wala talagang partisipasyon itong si Patidongan. Although sinasabi niya na wala siyang partisipasyon, pero pakiwari ko hindi ganun Malamang sa tagal ba naman na nakay-atong ang siya kung totoo yung mga sinasabi niya, imposible na pagkakatiwalaan ka sa ganyang mga kaselang bagay kung ikaw mismo hindi mo kayang gawin yan. Basic kasi yun mga tol no? Pag ang isang bagay na ipinagkatiwala sa'yo, dapat kaya mong gawin yun, no? Anyway, yun ay opinion ko lamang. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Dalawa lang kamo, tapos Pero hanggang minsan- paano dumami? Kasi parang talagang addict na sila Parang hindi na talaga sila natatakot na mandaya sila dahil andun malaking pera. Nung mag-conference kami doon, nagsasalita siya. Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Kaya tandaan nyo to. Pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Magkano yung reward? 500,000 ang reward. Kada niligpit naman, Hindi, Chuchote? sa bawat entry. Habang nangyayari to doon, anong naisip mo? Anong pakiramdam mo? Parang ang ginagawa nyo, may mga namamatay na manok, may mga pinapatay ding tao. Yun na nga Kaya nga sabi ko, pag may namamatay na tao, parang nabubuhayan si Mr. Atong Ang parang lumalakas Yun ang ano niya Pero ikaw, sa sarili mo, Bilang empleyado, sinusunod ko lang yung mga utos niya at saka hindi naman pwede ako na mag-rebuild sa kanya dahil nandun ako nakatira sa loob mismo ng farm niya. paano dumami? 34 yung itong batch na to, di ba? Pero Hindi lang sa tansya mo, 100 100 na. mahigit yan, 108. Ano yun? Ilang taon na trinabaho yun? Basta hindi naman na kasi sunod-sunod. Minsan kasi once a month, mayroong mangtsutsupi. Patay ng patay po yan. Hindi na antig yung konsensya mo na tao yung mga pinapatay. Siyempre ako, aantig din ako. Gawa ng, ang ano ko dito, liyado lang naman niya ako. At saka doon ako, nagkaroon din ako ng konting negosyo sa kanya. Kwento mo doon, paano kayo nagkasira ni Atong Ang? Kailan ka nagpasya na ayaw mo na? Nadulas si Atong Ang na, pare, dito ko pinalubog yung katulad kay Dundon. Doon na ako nag-isip. Ano, bakit daw yung ginawa mo? Mayroon kasi siyang tao na katulad daw sa akin, doon niya pinalubog. Baga katulad kay Dundon. Ang ibig sabihin, katulad ko, na pinagkatiwalaan din, ganun din. Yun ang ginawa niya. Yes. Okay. Ganon. Oo. Tapos, doon na ako nag-isip. Sabi ko, ganun din pala ang gagawin sa akin. So, lahat ng mga ebidensya, tinatabi ko. Katulad niyang kay John Lasco. Binigay sa akin yan nung kernel na nag-imbestiga doon kay John Lasco. si John Lasco, isa sa Lost Sabungeros na nawala naman sa Laguna, dinukot sa sarili niyang bahay ng mga nagpakilalang tauhan daw ng... Bago natin ituloy yan, ito ngayon ang nakakalungkot na pangyayari sa Taalik. Pakinggan po natin, Kasi bumabagsak po ang kabuhayan ng mga kababayan po natin diyan po sa Taal, yung mga mangingisda. Kaya bilang pagsuporta, huwag po tayong matakot kumain ng tilapia. Ang ulam po namin ngayong pananghalian ay tilapia. Pakinggan po natin ito kasi naapektuhan po ang kanilang kabuhayan, mga tol. Sir Rodel, magandang baga po, Sir. Opo, kumusta kayo mga mangingisda dyan sa Taal sa gitna ng ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa sinasabing bangkay ng mga sabungero, Rodel? Sa ngayon po, tuloy-tuloy lang po ang pagpapakain namin ng isda, yung maayos na pag-aalaga. Medyo po talagang apektado na po yung isda namin dito. At mabagal po ang harbisan ng ani. Paano apektado? Pakikwento mo nga sa amin. Nung sabi mo kasi apektado, di ba? Anong klaseng epekto meron ang ginagawa ng Coast Guard? Nagtumal po yung isda namin. Mabagal ang harvest, mabagal ang ani. Dahil sa nabalita nga po yan. So, ibig sabihin yung mga customer nyo, ayaw na mag-order. Opo, ganun na nga po. O, Diyos ko po, bakit naman daw? Yung mga customer nyo ba'y taga Metro Manila o taga dyan lang din sa area ng Batangas? Buong Pilipinas po dinadala yung isda namin. Marami kayong customer sa iba't ibang parte ng bansa. Opo. Anong sabi? Ganun, nanginginig po silang kumain ng isda namin. Dahil nga po, nabalita na yun. Huwag po tayong mag-alala, mga tol, Ang mga mabibili pong tilapia, tawilis, matataba po sila. Pero hindi po dahil kumain ng tao. Sila po ay kumakain ng feeds, Kaya sana bilang pagsuporta po sa ating mga kababayang mangingisda sa Taal Lake, bili po tayo ng tawilis saka tilapia. Hindi kasi ako mahilig sa tawilis, kaya sabi ko kay Top Wife, ang bilhin nating ulam, tilapia. Tilapia po ulam namin ngayong pananghalian. Ito pa po, ito po yung mga pahayag ng
mga apektado nating kababayan dyan po sa Taal Lake. Sa pagkakataon po ito, makakausap natin partner. Sino yan? Yung isang alias Talisenyong Gala. Ay, parang nakita ko nga yung post niya. Isa po isang residente mula dyan sa Talisay, Batangas. Kaugnay pa rin to partner, yung mga kinukuha na nakukuha na recover ng mga buto umano. Sa may Taal Lake. Sako-sako. Oo, sako-sako. Makipagkwentuhan nga tayo sa inyo kanina nakita niya. Magandang umaga po! Good morning! Sir? Lahat po na mga nakikinig po sa atin sa DCMM Live po. Magandang umaga po sa inyong dalawa po, sir, ma'am. Maraming salamat po sa pag-unlock ng ating interview ngayong araw na to. Pero kahapon nga sabi ko nga kay Robert, para nakita ko yung post mo, na-videohan niya yung pag-alis ng mga, anong tawag mo ba doon? Frogmen? Ng Coast Guard? Frogmen? Big word. Yun po ba ang inyong ibabalita sa amin kung ano ang nakita ninyo na nangyari kahapon? Ay, kahapon po, wala po kasi ako kahapon po doon. Saka wala po kung ano po kahapon. Ganun po ba? Nakaraan po. Oo. Nakaraan po kasi po yung about post ko po, tungkol po sa mga mag-iisda, yung pagpapatuka po namin sa laot. Kasi sumama po ako sa isang mangingisda po para maipakita po yung kung gaano po kalinis po yung aming mga isda po dito sa lawa po ng Taal. Ayun, sorry naman, mukhang ibang Talisenyo yung nakita kong post. So, ano po yung ma-update nyo sa amin? Kasi nga talagang umaaray na talaga partner ang mga mangingisda natin. Sobra po talaga yung nangyari po doon na kami lahat nagulat din sa pangyayaring yun. Kasi halos na mga kaibigan ko mangingisda ay talagang kumaray po talaga sa yung apekto po talaga nila sa kanila, yung sobrang malaki din po talaga yung nangyari po sa kanila. Kaya bilang tulong mga tol, kain po tayo ng tilapia, tawilis, yung mga nabibili pong isda mula po sa Taal Lake. Bili lang po tayo, kain lang po para kahit paano yung kabuhayan nila hindi masyadong maapektuhan. Balik po tayo dito kay Jessica Soho. NBI dahil sa di umano pagkuklone o pangungopia ng laro ng isabong ninaatong Ali. Dati po ako sir na master agent. Yung parang mas ano nga problem mo nga? Sa cellphone ko po sir Kami rin po yung nagdownload sa mga player, sa mga agent din. Marami sila nanood, kinaksa ko doon sa isang tab. Ngayon, pagkatapos pinanood, sabi sa akin, sige, sunugin mo na yan. Sabi ni Mr. Atongang, sinunog mo na. Okay na po, tinabi ko na yon. Ikaw ang parang kanang kamay ba? Kaliwat kanang kamay, lahat ng pinagkatiwala niya na sa akin. Pati yung sa farm, ako na yung nag-improve ng farm niya. Bakit ka raw niya ipapaligpit kung trusted ka? Pag ako namatay, quits na lahat. Wala na ebidensya, pwede na ituro, si Dondon ang mastermind. So, case solved na. Dahil masyado ka ng maraming nalalaman, yun lang ba yun? Yun, nakasuhan na kami. Pag itong kaso, palapit na, may turo na siya. Si Dondon tumakbo nitong nakaraang eleksyon sa pagka-mayor sa bayan ng Barobo sa Surigao del Sur. Pero natalo siya. Humihingi ka raw ng 300 million na pantakbo sa Surigao del Sur. Talaga na nag-extort talaga. Hihingan ako ng 300 million para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Hindi po totoo yan. Huli na yan yung recantation na gusto niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Habang ang tinikso ko sa kanya. Tapos nagmamakaawa na siya sa akin. Sabi ko, maraming salamat. Pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin. Nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayaw ko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. So sinusuyo ka niya? Opo, tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Anong reaction niya nung lumabas ka na sa media? Hindi ka na niya tinext? Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat, buong pamilya na. Doon, mag-isip ka doon. Kaya magsinungaling. Tinuri kita parang ano ko Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Pero Don, ang lumalabas sa publiko, yung sinasabi mo, iba sa sinasabi niya. Kaya hinahamon ko siya magpalay detector kaming dalawa dahil lahat ng sinasabi ko, walang kasinungalingan. Siya kaya ang lakas ng loob ko. Dahil katotohanan sinasabi ko. Sabi mo nung una, yung mga nawawalang sabungero, malamang tinapon sa Taal Lake. Taal Lake, tapos yung katulad sa sinabi ni. Legit po ba ang pag-alis ni Atty. Kapunan? Katulad po nung nabanggit po natin sa topic natin kagabi at kanina, yun po ay napabalita pa lamang. Binalita po ng Abante Online at ng politico.com.ph na ayon po sa kanilang reliable source
nagbitiw na po itong si Attorney Kapunan. Pero wala pa pong kumpirmasyon mula kay Attorney Lorna Kapunan. No, maliwanag po sana tayo diyan, ano, kasi may mga nagsasabi fake news ka. Hindi niyo yata nauunawaan yung impormasyon na ibinabahagi po natin. Again, uulitin po natin, si Attorney Lorna Kapunan nababalita pa lamang, ngunit wala pang kumpirmasyon mismo na galing sa kanya na siya po ay umalis na sa kampo ng legal team ni Atong Ang. Pero hindi naman siguro papangalanan ng balita yung pumalit na law firm kung yun po ay hindi totoo. Kaya punta po tayo dito. Pero abangan natin yan sa mga susunod na oras lamang. Malamang sa malamang i-interviewin po yan ng mainstream media. Mamaya sa head start ni Karen Davila, baka in-interview na yan si Attorney Lorna Kapunan. General Torre, na mayroon palang iba doon sinunog, wala na akong alam doon. Kasi paglabas ng gate, hindi ko nahawak. Isa po siyang malupit po. Mas mainitin yung ulo. Saka nandiyan po siya. Malupit po sa mga trabaho. Po yung gate ng security namin po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet rope, at saka may dalawang resort. Lumalabas na gustong sirain ng mga kalaban mo, yung iyong kredibilidad. Yes, kasi nga may mga property na ako dahil hindi naman ako sugarol. Itong negosyo ni Mr. Atong Ang. Oy, meron pong press conference ang PNP at isisingit po natin ito. Ano? Habang inaantay po natin ang press conference, patuloy lamang muna nating panoorin ito pong dokumentaryo ni Jessica Soho. Ayan, ano. Teka lang, i-play lang natin para mamaya pagka nag-umpisa na, shift tayo. Baka may mga impormasyon na sasabihin si General Fajardo o baka mismo si General Torre. Tuloy po muna tayo sa pakikinig dito. Pinagkatiwalaan niya ako, may mga machine ako, may beating station ako. Doon ako nagkapira. Hindi ako nagkapira na galing sa bulsa niya, na inutos niya sa akin para pumatay. At para sa kalaman ng lahat, hindi ako ang pumatay. So sinasabi mo Don, oo, yumaman ka dahil nagtrabaho ka. Yes, nagnegosyo ka doon sa mga negosyo niya. Yes, at saka madam, may security agency ako. Kaya sabi nila, gwardiya ako, may sarili akong security agency. Kurpo ko pa yung isang suspect dyan. Pero doon sa pagkawala ng mga sabungero, kahit singkunduling, wala akong tinanggap na pera dyan. Grabe tong mundong pinasok mo, Don ha? Wala, hindi ako natatakot, madam. Alam ko, iisa lang ang buhay ko. Kung hindi ko to isiwalat ang lahat, mamamatay na lang ako ng pamilya ng mga nawawalan. Hindi masolve yung kaso nila. Isa pa, sa mga isiniwalat ni... Pero sana wag dumating yung punto na parang hero itong si Don, ano? Kasi whether we like it or not, yung kanyang ginagawa, still meron po siyang pananagutan, no? Sana hindi dumating yung punto na scot-free. Wala lang. Dahil tumistigo siya, wala na siyang pananagutan. Sana kahit paano, magkaroon siya ng criminal responsibility. Dahil hindi mawawala po yung bagay na yun eh. Kumbaga, lesser penalty dahil siya ay state witness. But hindi pa pwedeng malaya lamang po siya. Yun naman ay sa akin lamang. Kasi pagka ganon, parang na-tolerate din po yung sitwasyon na gumawa ka ng mga bagay-bagay, makipagsabuatan ka sa paggawa ng illegal, tapos eventually, kumampi ka lang sa tama, wala ka ng pananagutan. Hindi rin po maganda yon. Kaya ayan din po ang aabangan po natin. After all, may kaso din naman po siyang kinakaharap. Ang sa akin nga rito, sana yung bail po nitong mga primary accused, isa po siya doon, 6 sila i-cancel na po ng korte, no? Para once and for all, malaman natin kung ano po ang magiging disposition dito ng korte, particular kay Don. Don, na may mga pamilya di umanong nasuhulan o tumanggap ng pera kapalit ng kanilang katahimikan. Yung kasi maingay yun si Mr. Inonog, 50 million binigay dyan. Para tumahimik. Yes. Tinutukoy ni Don, si Butch Inonog, ama ni John Claude Inonog, ang nawalang driver ng mga sabungero matapos magpunta sa Manila Arena na sabungan ni Atong Ang. Yung mga anak, apo ni Inonog, hindi man binigyan, 50 million yan. Ang naglakad niyan, yung kumpare ko na group is, siya ang naglakad para maayos yan. Kaya yun ang pinaka-leader yun ang unang kinausap. Kaso nag-drive lang daw yung anak nun Hindi Pinag-drive lang yung mga yung time na yun, nandun si Inonog na sa parking. Kaya mahirap magsalita po. Mayroon namang ginawa din siyang kalukuhan. Minsan na rin inilahat ni Don na ang mga nasa likod ng pagkawala
ng mga sabungero may magkakaparehong tattoo, simbolo ni Saint Michael the Archangel. Si Dondon, meron din daw nito. Isang kernel, tinatuan niya ako para sali doon sa isang grupo para solid kami. Ang samahan. Samahan. Itong mga kasama mo na may tattoo, nasa Lahat. May mga pulis, ewan ko kung nandyan nasa krami. puro pulis ba yung mga Yes, may civilian din na bit-bit din nila. Yung pulis na yan, yun yung ikinanta ko. Sila yung nagbibit-bit. Lahat kami may tato dito. Pero yung iba, nagpabago na. Siyempre, ako'y galit. Wala tayong choice kundi mag-issue ng motu proprio order para istigahan kung talaga yung reklamo. Pakinggan po natin yung press conference. Good morning, everyone. Special meeting for the police. To report the successful resolution of a kidnap ransom case involving a foreign national who was abducted under the pretense of a vehicle transaction. The incident took place last July 1, 2025 in Metro Manila, and based on our investigation, it became clear that the kidnapping was premeditated and carried out by an organized group composed of both foreign and local individuals. The victim, who was assisting a relative in the supposed car sale, met with the individuals who turned out to be the part of the kidnapping operation. And after gaining the victim's trust, they took control of the vehicle and demanded a large sum of money from the family in exchange for the victim's release. Once the incident was reported, the PNP immediately activated our anti-kidnapping action team and launched a coordinated effort with other law enforcement units. Over several days, we conducted surveillance, intelligence and interagency coordination. And on July 13, after days of negotiation and follow-up operation, our team successfully rescued the victim in Batangas and arrested several suspects. Follow-up operations led to the operation of more individuals in different locations, including Metro Manila and Cavite, and the recovery of multiple vehicles linked to the operation. We are currently preparing the appropriate charges against all those involved. Our initial assessment points to a highly organized group that may also be linked to other similar incidents in the past. This case serves as a strong reminder of the importance of vigilant reporting, community cooperation, and sustained vigilance. To those who continue to operate criminal enterprises in our country, know that the PNP is fully committed to tracking you down and holding you accountable. To our law-abiding citizens and partners in the private sector, we thank you for your continued trust and support. The safety of our communities remains our top priority, and we will remain relentless in our mission to protect. And for the details of the incident, I would leave you with General Cansilao, General Marno, especially on those questions on the way forward and the cases to be filed against these individuals. Okay, unless you have questions. Okay, kidnapping for ransom pa naman itong tinatopic ni na General Torre. Kaya balikan na lamang natin yan sa ibang pagkakataon. Pero kung mamaya matatapik nila yung missing sabungero, balik po tayo dito sa press conference. So far, balik tayo dito sa interview kay Patidongan. Nandun kayo sa larangan ng pagpatay o pagligpit sa mga nandadaya, pero meron pa kayong mga patatu-tatu ni Michael the Archangel. Tama ba? Hindi ba yun parang masama? Kung nakita na nila, nagsiwalat na ako sa social media, may isa nang ito halata naman. Pinaiba. Natabunan na. Nawala na yung ano. Oo, kaya magtaka lahat, pag nagbago na lang ng mga tattoo sa likod, basta ito, ganito, ito ang original. Dondon, di ba 6 kayong akusado? Yes. Ikaw lang yung tumiwalag. Ako yung tumiwalag at saka yung walang kasalanan talaga, binitbit ko. 4 na lang yung atong angka. Kami, sinabihan po kami na umalis po kami para hindi kami madamay. Kaya natatawa ako, sabi ko, sige, lumabas kayo para kung kayo ang imbestigahin. Isa lang yung sinasabi nyo. Pag binaliktad ng tanong yun, aywan ko kung hindi mangungutal pag tinanong yun. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang iba pang mga akusado na tinutukoy ni Dondon. Ngunit hindi sila tumugon sa aming mga mensahe. May gusto ka bang sabihin kay Atong Ang? 1,000% walang kahit kunting pagsisinungaling dito. Ikaw ang mastermind dito. Tauhan mo lang ako, Mr. Atong Ang. Kung hindi mo lang pinapapatay buong pamilya ko, baka kaibigan pa tayo hanggang ngayon. Saan mo dadalhin lahat ito? Hanggang sa huli. Ang gusto ko makamit ang hustisya. Hindi lang para sa sarili ko,
hustisya ng mga kamag-anak na nawalang sa bungiro. Hindi madali itong sinuot mo. Pasalamat ako, kakampi ko yung gobyerno, lalo na kay Sir Torre. Lahat nakikita ko na hindi niya kaya bayaran ng pera to. Pangalawa, kay SOJ. Marami akong kakampi. Si Totoy ay binibigyan namin ng nasa protective custody namin siya sa ngayon. But he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito turn over namin siya sa DOJ.